Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala yung guro para sa signaturang Pilipino 10 Panitikang Pandaigdig. Sa linggong ito ay meron naman tayong bagong paksang tatalakayin. Ngunit bago natin ito tatalakayin ay babasahin ko muna sa inyo ang mga layunin. So, unang layunin, natutukoy ang mga mag-aaral ang kahulugan, katangian, elemento, uri at kahalagahan ng parabola. Ikalawa, nakapagsusuri ang mga mag-aaral sa parabolang napanood batay sa uri nito. Pangatlo, natutukoy ng mga mag-aaral ang katotohanan, kabutihan at kagandahang asal. Pang-apat, nasusuri ng mga mag-aaral ang katotohanan, kabutihan at kagandahang asal. Pang-lima, napapahalagahan ng mga mag-aaral ang mga aral na makukuha sa paksa. So, ang ating paksa ay tungkol sa parabola. So, ang mga larawang nasa inyong harapan ay isang mga halimbawa ng parabola. So, babasahin ko muna sa inyo ang mga gabay na tanong. Unang gabay na tanong, ano ang kahulugan, katangian, elemento, layunin at kahalagahan ng parabola? Ikalawa, paano nakatutulong ang mga pangatnig sa pagsasalaysay upang mabisang maunawaan ang mensaheng nakapaloob dito? So, yan ang magiging gabay natin sa ating talakayan mamaya. Introduksyon. Ang parabola ay kwentong hango sa Biblia. Naglalaman ito ng mga talinghaga at nagtuturo ng aral. Ito ang uri ng kwentong ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pangangaral. So, ang parabola ay isang salitang Latin na kung saan nagmula sa salitang Greek na parable. Ibig sabihin ay paghahambing. Tinatawag din sa English word na parable. Parabola ay isang makalupang pagsulat na may nakatagong makalangit na kahulugan. Ito isang salita ng Diyos na pumupuna sa hindi kanais-nais na katangian ng isang tao. Ito ay ginagamit para makapagturo ng magandang asal at espiritual. So, ang parabola ay isang uri ng maikling kwento na may aral. Kadalasan ito ay galing sa kwento ng Biblia na matatagpuan natin sa tatlong synoptic na ebanghelyo. Parabola ay isang simple, maikling kwento na naglalayong magbigay gabay at aral na moral at espiritual sa mga tao. Ang mga kwentong ito ay madalas na hango sa Biblia na mula mismo kay Jesus. Ang parabola ay gumagamit ng pagtutulad at metapura upang bigyan ng diin ang kahulugan. Ito ay madalas na hango sa banal na kasulatan at kwentong umakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Ang mga detalye at mga tauhan ay hindi na nagbibigay ng malalim na kahulugan. Ang binibigyan diin ay aral sa kwento. Ang parabola ay isang salaysay. Ang mga sangkap na bumubuo sa isang maikling kwento, gaya ng tauhan, tagpuan, banghay, tema, pananaw at iba pa, ay ang mga sangkap na maaari ring gamitin sa pagsulat ng parabola. So, kung babalikan ang napakinggang parabola na binhi ng mustasa, taglay rin ito ang mga sangkap na mayroong isang maikling kwento. Ang mga pangunahing tauhan nito ay sina Isa Gautami at Buddha. Ang tagpuan nito ay isang bayan sa India ilang siglo na ang nakaraan. Ang bahay nito ay binubuo ng pagpanaw ng kaisa-isang anak ni Kisa Gautami. Hindi niya pagtanggap sa pangyayari, paghingi niya ng lunas kay Buddha, paghahanap niya ng isang tahanang hindi pa namamatayan upang humingi ng butil ng mustasa. Pagbalik niya kay Buddha na naliwanagan at pagiging tagasunod niya sa Buddha. Ang tema naman nito ay pagtanggap sa kamatayan at ang pananaw na ginamit ay ikatlo dahil tila mahiwalay na tagapagkwento at naglalahad ng mga pangyayari. Ang kinaiba ng parabola sa maikling kwento ay wala sa mga sangkap na bumubuo rito kundi sa uri ng mensaheng taglay nito. Ang isang parabola ay may nakatagong aral na maaaring magturo sa mambabasa o magpabago sa kanya. Sa parabolang tinalakay, ang nakatagong mensahe na ito ay ang hiwaga ng buhay.
Ang buhay pala ay may simula at may sadyang wakas na walang sinumang tao, gaano man kayaman o kadakila, ang makaliligtas sa likas na prosesong ito dahil pinakakikilos din ng mga parabola ang imahinasyon ng tao sa maraming paraan. Iba't ibang interpretasyon ang maaring mabuo. Maaring ang sumulat ng parabola ay may layong magturo lamang ng isang tiyak na aral, ngunit may iba pang aral na mapupulot ang mamabasa sa parabola. Dapat ding tanggapin ang mga ito, lalo pa kung mapapabuti nito ang tao. Halimbawa, ang pangunahing aral ng parabola ay ang pagtanggap sa likas na daloy ng buhay. Ngunit kung may iba pang mensahe na mapupulot ang mambabasa, gaya ng wagas na pagmamahal ng magulang sa kanyang anak o pagtulong sa nangangailangan, tinatanggap ang mga ito. Ikalawa, ang parabola ay isang metapora. May mga pagkakataong nagkukulang ang kiwirang paglalarawan sa isang bagay upang maintindihan ito ng tao. Sa ganitong mga sitwasyon, angkop ang paggamit ng mas masining na pagpapahayag, gaya ng paggamit ng metapora. Ang metapora ay isang masining na pananalita na tumutulong sa isang tao na maintindihan ang anumang hindi niya alam o nakalilito sa kanya gamit ang bagay na dati na niyang alam. Sa parabola, ang pagkakatulad ay nasa karanasan ng tauhan at karanasan ng karaniwang mambabasa. Bawat tao, minsan sa kanyang buhay, ay nakakaranas ng mamatayan. Maaring ito ay kadugo, kaibigan o alagang hayop. Kapag ang isang tao ay nawawala ng isang mahal sa buhay, nakatuon lamang siya sa sakit na nararamdaman niya. Minsan dumarating pa sa puntong hindi niya ito matanggap at sinisisi ang langit o ang sarili bago maisip ang tao na hindi patas ang kapalaran dahil nangyayari na ito sa kanya. Itinuturo ng parabola na hindi ang kamatayan ay dinaranas ng lahat. Katangian ng parabola: una, magbibigay ng aral sa tao; pangalawa, madaling iugnay sa mga pang-araw-araw na pangyayari; pangatlo, nakapagpapalawak ng bokabularyo. Layunin ng parabola: una, ang parabola ay nagtuturo ng aral sa tao; pangalawa, masanay sa pagbibigay ng kwento; pangatlo, ang mga pang-araw-araw na pangyayari ay maaaring ihalintulad sa mga parabola; pang-apat, mahihikayat ang mga bata na bumasa ng banal na kasulatan; panglima, makapagpalawak ng talasalitaan. Elemento o bahagi ng kwentong parabola. Una, tauhan. Sila ang gumaganap o ang mga gumaganap sa isang kwento na hinango sa banal na Biblia na maaaring makapagbigay ng magandang aral sa mga mambabasa. So, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga tauhan sa bahagi ng parabola. Pangalawa, tagpuan. Ito ang pinangyarihan ng isang kwento. Maaaring ito ay tumutukoy sa lugar na pinagdausan ng kwento, oras at panahon. Ang tagpuan ay pwedeng maging marami depende sa istorya o kwento. Sa parabola, madalas hindi agad masasabi ang tagpuan ng kwento o may mga pagkakataong hindi na ito nababanggit sa parabola. Pangatlo, banghay. Ito ang paglalahad ng paksa o pagkakasunod-sunod ng pangyayaring naganap sa kwento o parabola. So, pang-apat, aral o magandang kaisipan. Ito ang matututunan ng isang tao matapos mabasa ang isang kwento. Ikalawa, marami ang gustong iparating ng parabola sa atin kaya dapat natin itong isabuhay lalo pa at ito ay nakasulat sa banal na Biblia. So, kahalagahan ng parabola. Ang mga parabola ay matatalinghaga. Kadalasan kailangan mo itong pag-aralan at intindihing mabuti. Naglalaman ang mga ito ng mga aral sa buhay. Mahalaga ang parabola sapagkat marami tayong mapupulot na mga aral at mga kaalaman sa pagbabasa nito. Ang mga parabola ay maaring nating iugnay sa sarili natin, sa buhay natin o sa mga pangyayari sa ating paligid. At ito ay maaari makapagturo sa atin ng mga bagay na magagamit din natin sa ating mga sariling
buhay. So, yun ay ang kalagahan ng parabola sa atin. So, mga halimbawa ng parabola. Una, ang paraiso at ang maniningil ng buwis. Ang alibughang anak, ang parabola ng banga at ang parabola ng matiyagang balo. So, yan ang ilang mga halimbawa ng parabola. Ginagamit sa pagsusunod-sunod ng pangyayari ang mga pangugnay o panandang pandiskurso. So, narito ang mga mahalagang gamit nito. Una, pagdaragdag at pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Ikalawa, ginagamit ang pag-uugnay sa bahaging ito sa paglalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Kabilang dito ang mga salitang pagkatapos, gayon din, saka, isa pa, unang, pati, sumusunod na araw sa dakong huli. Halimbawa, unang lumaban si Sulaiman sa halimaw na umalipin sa mga kaawa-awang Maguindanao. Ikalawa, pagpapahayag ng mga kaugnayang lohikal. Ginagamit ang pangugnay sa bahaging ito ng paglalahad ng sanhi o dahilan at bunga, paraan at pati ang layunin. Ang mga paraan at iba pang resulta kasama na rin ang mga pagpapahayag ng kondisyon at kinalabasan. So, kabilang sa pangugnay o panandang diskurso, sa bahaging ito ang mga sumusunod dahil sa, sapagkat at kasi. Samantalang sa paglalahad ng bunga at resulta, ginagamit ang pangugnay na kaya, kung kaya, kaya naman, tuloy at bunga. So halimbawa, may pagsumbong na sa may-ari na nilustay ng kanyang katiwala ang kanyang ari-arian, kaya tinawag niya ang katiwala at tinanong. Alibughang anak. Ito ay isang halimbawa ng parabola. So, babasahin sa inyo ang buod ng parabolang ito, ang alibughang anak. So, mayroong isang matanda na may dalawang anak. May kaya sa buhay ang matanda, kaya naman naibigay din nito ang magandang buhay para sa dalawang anak. Gayunman, isang araw ay napagpasya ng bunsong anak na kunin na ang kanyang mamanahin sa ama. Pinagkaloob naman ito ng ama sa kanyang bunso. Matapos na matanggap ang pera at ari-arian ay umalis ito sa poder ng ama. Walang ginawa ang bunsong anak kung hindi ang magpasarap sa buhay. Ginastos ito ang perang ipinamana sa paraang nais niya. Madalas siyang pumunta sa mga kasiyahan. Sinubukan din itong magsugal dahil sa kapabayaan, naubos agad ng bunso ang kanyang mana. Nabaon ito sa utang at hindi na nakabangon pa. Nagdesisyon ito na bumalik sa kanyang ama. Nag-alinlangan naman ay wala siyang ibang matatakbuhan. Mabuti ang puso ng kanilang ama, kaya naman tinanggap niya ng buong puso ang bunso. Pinakain at binihisang muli. Nagtataka naman ang panganay dahil matapos umalis ng bunsong kapatid at waldasin ang pera ay nagawa pa rin itong tanggapin ng ama. Kinausap niya ang ama dahil dito. Sinabi naman ng ama na ang kanyang pagtanggap sa anak ay ang tunay na diwa ng pamilya. Kung lahat naman daw tayo ay nagkakamali at nangangailangan ng pagpapatawad. Ang mahalaga raw ay matutuhan natin ang leksyon. So, ngayon ay tatalakay natin ang mga tauhan ng alibughang anak. So, unang pangunahing tauhan ay ang bunsong anak, kalawa panganay na anak, at ang huli ay ang ama. Pangalawang karakter naman ay babae at ang mga alipin. Mga tagpuan, una, bahay, kalawa, sa ibang lugar na palibangan katulad na tinatawag na bar, ikatlo, labas ng bahay, ikaapat, tirahan ng mga baboy o babuyan. Suliranin, kinuha ng bunso ang kanyang mana mula sa kanyang ama. Pinagbili niya ito at umalis sa malayong lupain. Ginastan lahat ang kanyang pera. Aral, huwag tayong magpadalos-dalos sa pagdidesisyon dahil hindi natin alam ang kalalabasan nito. Lagi nating tandaan na kahit ano pa ang nagawa natin, hindi maganda, bukas palad pa rin tayong pagbubuksan ng ating mga magulang gaya ng ating Panginoong Diyos. At doon nagtatapos ang ating paksa para sa linggong ito na tungkol sa parabola. So, kapag may tanong kayo ay maaari kayong tumawag o mag-text sa akin kung meron kayong hindi naintindihan sa ating paksa sa araw na ito. At yun lamang, salamat sa pakikinig.